unbox tayo ngayon. Ito, gagamitin ko to sa ating motion detector to. At ililink ko siya sa solar charge controller natin dito sa may bahay mismo. Pari siya, dito muna ako, patayin muna natin recording. Ayan, hindi ko na pinatay, namatay mag-isa. So, lalapit ako sa kanya ngayon. Okay. Ito, lapit na tayo, lapit na. Ayan, yun. So, ngayon, pag nagdilim na, let's say nagdilim na, nawala ng power solar panel, yan siya, mag-arrow up ulit yan. Yun, arrow up ulit siya. Kung sana nakikita sana ating solar charge controller, yan. Yung arrow niya, arrow up na. Ibig sabihin, naka-power na yung ating pinaka-ilaw doon sa may garahe nilagay natin kanina. Okay, ito. May unbox tayo ngayon. Ito, gagamitin ko to sa ating motion detector to. At ililink ko siya sa solar charge controller natin dito sa may bahay mismo. So, ito, open natin to. Ilala natin siya. Ayan, ito. Ito yung motion sensor module. Ayan. Ito ay magkano nga ba ang bili ko rito? Kalimutan ko. Nasa 100 plus lang ata ito. Ito siya. Ayan. Okay, ito siya. I-test. I-actual check natin ngayon dito mamaya. Ayan. So, maganda siya. Dito pa pala yung kanyang pinaka delay, kung ilang minutes siyang nakailaw once na nakasense ng motion. Ito, merong 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 8 and 10. Ayan. So tignan natin dito sa manual paano. Ayun, kahit din na pala dito ang input, napasok 12 volts. Ngayon pag nakasense ng tao, ayan siya, output dito, iilaw siya within, eto nakaset sa 1 minute. Ito nakaset sa 1 minute yung kanyang timer. So ayan, ayan siya, no? Kikita nyo meron siyang 12 volts input, itong dalawa, ito ang output. Pwede siyang 24 volts, pwede siyang 24 volts, pwede siyang 12 volts. So, ayan. So, i-check natin to, ipa-power up natin at maglalagay tayo ng ilaw. Okay? So, okay, ito meron na tayong battery, itong 12 volts na LED light at atin naman ditong ikakabit. Yun lang, walang polarity to paano kaya natin tingnan. Walang polarity. Saan ba ang positive, negative nito? So, yun. Nasa gitna ang positive. So, lagay muna natin yung ating output. Ito ang output. Nakalagay naman ay, andito naman yung output nakalagay naman. Kabit na muna natin yung output. Ang positive ay itong parang nasa. So ayan, nakabitin natin yung output. Ito na yung output natin. Ayan siya. Tapos kakabit natin ngayon yung ating pinaka power supply. Ang power supply niya ay dito rin, sa gitna rin. So ayan, luwagan muna natin ang ating terminal block. Ayan, kabit natin. Ayun. Ang polarity nga pala na ito, merong 4 na terminal lang itong terminal block na to. Yung dalawang gitna, yun ang kanyang pinaka-positive. Tapos yung nasa right side, yun ang input at sa kaliwa ay ang output naman. So yan, double check. Lagi tayo magdo-double check na pagdating sa input voltage saka output voltage para makasiguro tayo. Positive yung gitna. So ito, positive,
Okay, dito. Tapos ito, kabit na natin yung ating power supply. Yan, umilaw agad. Ayun, namatay. Sense yun, no? Okay, hindi tayo gagalaw. Naku, 1 minute pala to. Matagal-tagal to. Wait natin. Dito muna ako sa loob at tatago. Para hindi tayo ma-sense ng ating motion sensor. Yan, patay na siya, no? Lalabas ako ang pinto. Tingnan natin kung masisense tayo. Yun, umilaw siya. Diba? Sense niya ako. Okay. Try kong lumabas. Tignan natin kung ma-sense pa niya. Okay, dito ako sa labas. At nakailaw pa rin siya. Ayan, ilaw pa rin siya, no? Dito muna ako, patayin muna natin recording. Ayan, hindi ko na pinatay, namatay mag-isa. So, lalapit ako sa kanya ngayon, no? Okay. Eto, lapit na tayo, lapit na. Ayan, yun, na-sense niya. So, mas practical to, mas maganda to kaysa dun sa mga nabibiling meron ng sariling solar panel. Parang mas magandang gamitin tong ganito. Yan. Okay, so ikakabit natin ito sa garahe para pati pagkuha ng camera pagkagabi ay maliwanag siya. Okay, gagawa ko na lang ito ng magandang bracket ba. Okay, bracket tsaka housing. So ito tayo ngayon, no? Ito na magiging ating setup. Siguro pag ganyan ko siya, tapos ito at ito. Teka, tanggalin na natin to at na-test na naman natin. So working naman siya. Diba? Ay, matanggal. Yun. Yan. So, ganyan. Ayun lang. Pwede ko kaya itong butasan dito. Pero parang meron pa tayong isang problema pala. Ang ating ang kabitan niya ay hindi tulad ng mga ordinaryong merong thread para dito. Ito ang problem ngayon. Okay, nagawa na lang natin ang paraan to. So ayan tayo ngayon. Ito na ang magiging mounting natin. Ito na yung paglalagyan natin ng nakahammer tayo. Okay. Ayan. Ganyan tayo. Ilalagay ko na lang sa description yung link nitong ating motion detector kung gusto nyo kumuha. Sa Shopee lang naman to. 100 plus lang. Ayan. Ang kagandahan nito, malaking baterya ang nakakabit dito kahit magdamag, okay lang. Okay. So, tuturnilin na lang natin to. Ito ay dito natin tuturnilin yan. Ba? Malaki ata. Hanap tayo na medyo maliit. Unahin na muna natin itong Okay. Tornilyo na natin to, no? Dito. Ang advantage nito, no, yung mismong off-grid solar power ko yung ginamit sa kanyang magsusupply ng kuryente. Kaya kung meron kayong mga off-grid na solar power, ay pwedeng-pwede nyong gayahin to. Laking tulong, wala. Di nyo na automatic na siya, di nyo na siya isi-switch on, isi-switch off. Automatic siya magkakaroon ng power once na namatay yung
nawala ng power yung solar panel. Kasi halos lahat naman ng solar charge controller mayroong ganitong design o may ganitong setup na pagdating ng dilim, mag-automatic siya magbibigay ng supply sa ilaw o kung saan namang module ang gusto nyo lagyan. Ito namang ginawa kong ito, hindi siya lagi nakasindi. Hindi tulad nung nag-automatic ilaw sa gabi, magdamag yun, nakailaw. Hindi tulad na itong ginawa ko. Nag-supply na ng kuryente dito sa may pinaka-module ko, motion sensor. Kaya ang ilaw niya ay once na nakadetect lang ng motion ang ating sensor ay dun lang siya mag-iilaw. Thank you. Love you. So yan, ganyan na magiging forma niya ngayon. Kasi ito ay output natin ay dito. Bali dalawa magiging ito ikakabit na lang. Ito kasi ay walang receptacle, no? Wala siyang thread para dito. So ipaparallel na lang natin doon yan. Ganun na magiging sistema niya ito. Okay. Ayos na yan. So, ganun tayo. Nakapaglinya na tayo. Yun lang. Nawala ang positive, negative din eh. Ay, mangangapa tayo ngayon doon sa dulo. Wala yung tape dito na kulay red. Kaya so, bale, kapay na lang natin doon ang ating positive o negative. Ito kasi yung pinaka yan. Ito kasi yung pinaka mag-automatic. Yan tulad niyan. Nag-arrow up siya. Kita nyo kaya yan? Nag-arrow up. Kasi patay yung solar natin. Ibig sabihin, let's say kung gabi siya ay wala nang ma-receive na power yung ating solar panel sa bubong. So, zero voltage na siya. Maggaganyan siya. Pero during daytime, hanggat may nare-receive siyang araw o power mula sa araw ay mag-i-stop yan. Yan. Yan siya, stop. Wala siyang output. Wala siyang 12 volts dito. Ngayon, pag nagdilim na, let's say nagdilim na, nawala ng power ang solar panel, yan siya, mag-arrow up ulit yan. Yun, arrow up ulit siya. Kung sana nakikita sana, no? Ayan, no? Mag-arrow up. Diba? Ngayon, pagka umaga na at lumiwanag na, mamatay yan. Wala na siyang output. Ganun ang sistema nitong charge controller na to. So, yan. Ikakabit na muna natin dito sa pinaka kanyang output. Nag-fully charge na yung ating battery kaya namatay itong ating solar inverter na off-grid. Namatay yung kanyang blower. Ayan. Okay na. So, tayo magsusukat ng voltahe ngayon. Gawa na meron tayong output. Okay. Dito naman tayo magsusukat ngayon ng voltahe. At hanapin natin yung positive or negative dito.
Ito kasi yung aking ano. Okay. So, dito muna tayo at sukat tayo, sukat. Ay. Okay, so ang ating positive ay itong mga may white. Okay? So, ang gagawin natin. Ano tayo? Okay na. Okay. Ipaparallel lang natin yung isang ilaw. Itong red na to. Yan, yung ilaw niyan. Mamaya pakikita ko. Ipaparallel natin dito sa may receptacle na to. Yan. Kasi just in case na loko yung isang ilaw na yan, ay meron akong isang backup na receptacle. Kasi gamitin ko na muna yan, yung isang ilaw na yan na parang nakahang na yan. Hindi ko maituro at may ano yung camera, gawa ng nag-iisa lang po tayo. So yan. Itong mga ganitong application o design, magandang ikabit sa mga garahe, sa garden, o kaya sa gate. Maganda din naman yung mga stand-alone na solar street light na merong motion sensor. Ang disadvantage lang talaga ng mga ganong may mga built-in solar tsaka built-in battery na, hindi lang talaga tumatagal siya ng overnight na nakailaw. Hindi tulad nitong ginawa ko, nakalagay mismo ito sa aking off-grid solar power. Kaya overnight yan, pwede siyang mag on and off, on and off, on and off, kasi napakalaki ng battery. Tapos yung solar panel ng off-grid ko ay nasa 750 watts. Kaya tatagal yung baterya at magdamag, pwedeng mag-ilaw-ilaw yung ating motion sensor na yan. Nilagay na yan na may ilaw. Okay, sarado na natin to para mas medyo may kaliwanagan na siya. Laglag pa yung tornilyo. Ay. Okay, yan na siya. Tapos itong ating receptacle, ang ating tornilyo naman. Okay, pwede tayo maglagay ng ilaw dito. Yan. Ito naman ay ating ikakabit sa, ang may guwit-guwit ay ang positive. Okay, check natin ulit ang positive at negative, no? Tignan natin. Okay, okay. Double check, maganda na yung naniniguro. So DC, so yun ang positive, yun nasa gitna. Ano ba ay negative? Okay, good, tama. Yes, kabit natin yan ngayon. Yan, kabit na natin. So yan, check natin yan. So yan, flowing yung kanyang output. Yan, arrow up kasi naka-display yung buwan. Ibig sabihin ay let's say gabi na. Tapos ayun yung ating ginawang ilaw at sensor. Ando doon siya. Yan. Ayun siya, no? Kung nakikita, yan yung ilaw at ayun naman yung ating sensor. Okay, ngayon ay lalapit tayo at titignan natin kung siya ay iilaw. Dapat yan ay umilaw pag nakasense ng movement. Ayan,
umilaw siya. Sense ng movement. So ganun siya. Ganun na mangyayari ngayon yan. Okay, so good. Mamayang gabi, itetest natin to sa gabi. Okay. At akin na munang ifa-finalize ang wiring nito. Medyo bitin-bitin pa. Ayan. Okay. Okay. Ito ay gabi na at testing natin yung ating install na ilaw din dun sa may garahe. Ayan. Okay. So test natin. So ito tayo. Ito yung ating pinaka control panel, no? At aking sisindihan lang tong ilaw natin. Yan. Para lumiwanag ng konti. So yan. Nag-automatic na siya. At hindi makita. Wait lang. At kukuha tayong flashlight. So ayan, no, ito. Okay, ito yung ating solar charge controller. Yan, no? Yung arrow nya, arrow up na, ibig sabihin naka-power na yung ating pinaka ilaw doon sa may garahe. Nilagay natin kanina. So lalapit tayo. Ayan, no? Meron ng power, ibig sabihin nag-arrow up na doon sa kanyang ilaw. Ayan, so punta tayo, patay natin ilaw. Malakad tayo doon, tignan natin kung saan tayo. Ayan. Maganda rito, hindi siya gaano. Pag natapat ka lang talaga mismo sa kanyang motion, ayan, umilaw na siya. Ayan, kailaw na. So nakaset ito sa 2 minutes. Tapos mamamatay siya. Ayan, balik tayo doon. Halos lahat ng ilaw namin dito, ayan, motion sensor. Ito, meron din. Yun, meron din dyan. Ito pa, yan. Dumaan tayo, yan. Motion sensor. Ngayon, pati itong ilaw ng camera. Once na nakasense ng tao, automatic siyang iilaw. Yan, puro motion tayo dito. Automatic lahat, naka-iilaw. Pag nakasense ng tao. Dito, meron din tayo dito na motion sensor din. Ayan, ito. Ayan. Mas na nadaan. Plus, ito pang ilaw ng camera dito. Ayan, no? Naka-ilaw din. Ayan, wait natin mamatay yung ilaw doon. 2 minutes yan, naka-ilaw, nakaset sa 2 minutes. Maximum siya ng 10 minutes ang ilaw niya. Once na nakasense ng motion o movement. Ayan siya. Hintayin natin mamatay. 2 minutes medyo matagal-tagal. Yan, automatic na yung mag-i-standby mode, no, pagdating ng dilim. Automatic siya, may power yun, namatay, di ba? Ayan, lalapit tayo ngayon. Tingnan natin ngayon siya kung iilaw to. Palapit na tayo. Umilaw agad yun dito sa akin left side. Dito, ayan. Ayun. Umilaw agad siya. Di ba? Ayan, ito yung kanyang sensor. Ayan. DIY lang natin yan. Kaya merong bukilya dyan kasi meron ako existing na wired, naka-wired siya. Kaya pupunta ron. Kaya naka-parallel siya dyan mismo sa may socket, sa receptacle na yan. Just in case na masira na to, meron akong isang may bukilya din. Yan. Dalawa itong aking may wired na 12 volts. So tatagalan pa yan bago natin maggamit itong pinaka bukilya niya. So yan, ayos na, wala na tayong problem sa mga ilaw dito. So yan, ano siya, solar dependent yan, battery dependent siya. Okay, tapos teka, hindi pala naka-automatic tong aking hybrid kasi sa ilaw naman sa loob ng bahay itong mga to. Pag ito ay aking pinower on ay kusa nang magta-transfer sa battery operated na yung mga ilaw sa loob. Ayan. Ayan siya. Yun. Yan na tayo ngayon, no? Ilaw na yan, battery operated na yung
ilaw sa loob ng buong bahay. Yan. Ayan, motion detector ulit. Yan, ilaw ulit siya. Bawas tayo ilaw dito, sobrang liwanag na. Yan. Okay, so yan. Yan po yung ating na DIY kanina, na project natin kanina dito sa bahay. Yung automatic sensor, motion detector. Yan. Yan siya. Yan, nadaan tayo. Umilaw. Okay na. So, working na siya. No problem na tayo sa pagdating ng ilaw. So, hanggang dito na lang po. Okay. Salamat po. Sana ay magawa nyo din sa bahay nyo yung aking ginawa ng itong motion na to. Meron din ata to, alam pagkakalam ko, meron ding 220 volts na sensor. Okay, salamat po. Salamat.